Welcome to my channel! Ay, sa Subedi in Nepal. Ay, nagkukurap-kurap ang aking ilaw. May Christmas light ako. Ano ba yan? Ay, sa Subedi in Nepal po. Ang video for today is tungkol po sa mga ugali ng mga tao dito sa Nepal. Yan po ang buhay nanay ko sa Nepal. Sa mga ugali nila dito. Dito po sa Nepal, mahilig po sila dito sa salitang juto. Which is, ang juto is madumi. Which is, mga ganun. Halimbawa, like, yung pinagkainan ng anak mo, hindi mo pwedeng pagkainan o magsabay kayong kumain kasi juto daw para sa akin. Diba? Halimbawa, dalawang mag-asawa ang kumain, hindi rin pwede. Tapos, halimbawa, ang asawa ko ay nakisawsaw sa pagkain ko, hindi rin pwede kasi ano daw, parang sinusumpa mo daw siya ng madali ang buhay, ganun. Pero, pag ako ang kumain sa pinagkainan niya, okay lang. Galing, no? Hindi naman fair. Tapos, ito pa. Yung, alam mo yung ugali ng Pilipino na mang-alok ka, na, halika kain tayo, o kumuha ka dyan sa pagkain ko. Sila hindi ka pwedeng mamigay. Kasi, which is, dito nga, sinabi ko sa inyo dati na, level ang tao dito, which is ang mababa, ayaw kainin ng mataas yung galing sa kamay niya. Parang baliw lang, no? Pero pag kumain sa restaurant, sino ba yung nagluluto minsan, di ba? Iba-iba rin naman. Mga baliw ba? Baga, yung ugali ng Arabo kasi galing tayo ng Middle East. Galing ng mga Arabo, parang may kumpara mong parehas. Ewan ko ba? Bahala sila sa buhay nila, intindi nila mga sarili nila. Kaya kumain, ang ginagawa mo na lang, kumain ka mag-isa. Kung gusto nilang kumuha, sila mismo magpakain. Otherwise, wag ka mamigay kasi masasaktan lang yung puso mo. Sasayangin mo lang yung pagkain. Sasabihin ka pa, hindi ako sabihin pa nila, hindi ako kumakain ng luto ng ibang tao. O, di ba? Ang galing. O, di ba? Minsan, napapahiya ka that way. Siyempre, binabati nila yung kinakain mo. O, di aalukin mo. Tapos, kasi nga, di ba, feeling ko kasi gusto kaya ibinabate. O di kumuha ka. Ano? Yun ang sasabihin sa'yo. Hindi ako kumakain sa pagkain ng ganyan, ang ibang tao. Ganun ang maririnig ko pag may mga, sabi ko sa inyo, mga level of caste dito na hanggang sa generation nila, pinamamana nila. Na may caste na pwede, parang ano lang, parang pare, ganun. Pero yung na hindi sila pwedeng kumain ng ibang tao ang nagluto o ang asawa lang nila o sa bahay lang, ganun. Which is banal banal. O, diba? Tapos yung second step, which is sila yung mga tinalang mga trabahante, ganun. Yung ang chetri ata ang tawag doon kasi yung baon, yun yung mga matataas. Tapos yung asawa ko doon napabilang. Pero hindi siya sobrang banal Banal na aso santong kabayo, ganun. Joke. Tapos, ito pa. Yung pangalawang level, which is sila yung chetri nga na, diba? Yung, maano din sila, mga banal din sila. Pero, inaano talaga sila sa second level lang. Which is sila yung mga minister kuno, sila yung mga, basta ewan ko sa kanila. Yung pangatlo, pang-apat, ganun, medyo mababa na yon, which is na mix na nga, chetri, magar, ganun, mga tapa, yun, medyo, na rin sila. Kumbaga, ilang sila sa mga, pero sila yung mga sinasabi nilang smart daw. Kasi alam nila lahat. O sila na, o diba? Yung mga, puro sila kasi mabubokal din eh. O diba? Parang mahirap din silang, makipag-argue. Kasi nga, di ba, nanggaling tayo sa Middle East, so nakasama natin mga Indian people. Kung ikukumpara ko yung mga Indian doon sila sa bandang mga tapa. Kasi nga, sobrang smart sila magsalita, alam na nila lahat. Which is, bahala sila sa buhay nila, di ba? Kanya-kanya tayong buhay para sa akin. Parang, ewan ko ba? Tapos may mga level ng caste din na yung gumagawa lang ng bahay, mananahilang, may level ng caste din na nagbebenta ng mga chicken, mga meat,
meat, ganun. Hindi pa rin nila nawawala yun. Which is, kumbaga, patuloy pa rin. Pero hopes so sa generation ng mga anak, tignan nila yung kapwa nila na level na lang. Ay mahirap din dito eh. Sa mga biyanan ko. Na-encounter ko pa yung nasa village kami. Nung pauwi-uwi pa kami doon. May mga, minsan may pumupunta ron. Tapos papakainin na hindi umuupo sa, wala naman kasi kaming lamesa doon. Which is, meron kaming maliit na chair na para ka lang nakaupo lang. Pero, maliit lang na bangko. Which sinasabi nila ditong muda. Anong tawag? Maliit na bangko basta ganun. Which is, kahit doon hindi sila pinapaupo at hindi pinapapasok sa kusina, sa lapag. Nagulat naman ako. Ako nga ang nag-abot ng pagkain, pinipilit kong pumasok. Yung taong din yon, ayaw din pumasok at alam din niya kung saan din siya. Sabi ng biyanan ko, wala yung asawa ko, sabi niya, huwag ko daw papasukin kasi talagang dun lang. Kasi nga pinipilit ko, malay ko ba naman, di ba? Na ganun pala sila. Nung umuwi asawa ko, pina-explain ko sa kanya na bakit ganun. Sabi niya, next time, huwag mong gawin yun, napilitin silang pumasok kasi hindi mo talaga sila mapapaupo. Kasi talagang dun talaga yung nakasanayan nila. Which is kasi mababa daw sila. Ay, ambot. Diba? Kaya minsan may encounter mo kahit sa ibang may pupuntahan ka sa bus o sa hindi ko alam, meron pa rin. Kaya yun ang topic natin for today. Kaya ayan, subscribe and like and share po. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Basta update naman po.